Kamakailan nga ay humarap si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Senado kaugnay sa isyu ng war on drugs. Ilang kontrobersyal na pag-amin pa ang kanyang ibinunyag tungkol sa kanyang polisiya kontra droga. Pero sa kabila ng kanyang pag-amin ay ang kanyang constitutional right na siya ipagpalagay na inosente hanggang sa mapatunayang guilty ng hukuman. Yan ang tatalakay ni Professor Antonio Contreras sa Punto de Vista. Professor. Maraming salamat at magandang umaga. Innocent until proven guilty. Isang pamantayan ng hustisya at ng batas sa ating bansa. Umiiral ito. Ina-apply ito pantay-pantay. Mayaman man o mahirap, dating Pangulo man o hindi. Noong ng Senado, kami na ni dating Pangulong Duterte ang ilan sa mga akusasyon sa kanya na di umano ay inutusan niya ang mga pulis na i-set up ang mga nahuhuling mga drug suspect, bigyan ng baril at i-induce ang mga ito na di umano'y manlaban para magkaroon ng excuse na sila'y mamatay o patayin. Iyon ay isang matingkad na halimbawa na willful killing na kung saan siya mismo ang nag-utos. So, ganun pa man, kahit may ganito ng pag-amin na pwede nating tawagin extrajudicial confession pero under oath, kailangan pa rin nasampahan ng kaso ang Pangulong Duterte. Kailangan pa rin bigyan siya ng pagkakataon na i-depensa sa sarili niya. Sapagkat, sabi ko nga, innocent until proven guilty. Hindi na dapat nagpapatumpik-tumpik pa ang Department of Justice dito. Dapat ay nagsasampa na sila ng kaso. Para mapatunayan natin sa world community, lalo na sa International Criminal Court, na may kakayahan tayo at may willingness na mag-prosecute kahit man ito dating Pangulo. Kasi kung pati dito, hindi natin gawin ang dapat mangyari. Kung Department of Justice mabigo dito, ako na mismo, na isang tutol sa paghimasok ng ICC ay magsasabi na siguro nga pag nagkaganon, nararapat na pumasok ng ICC sapagkat unable na tayo na mag-prosecute. Sabi ko nga, innocent until proven guilty. Mapa-presidente man yan, mapa-ordinaryong mamamayan. Subalit bago muna yon, kailan munang magsampa ng kaso. Yan lang ang aking punto de vista ngayong araw na to. Magandang umaga at maraming salamat. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Professor Antonio Contreras.